Okay, meron tayong question dito regarding separation pay. Itatanong ko po kung makakakuha po ba ng separation pay ang asawa ko, inabot na po siya ng senior sa trabaho, 64 years old na po siya. Okay, separation pay. Under the law, meron pong isang pinapayagan na kung saan by reason of age, wala na siyang service assignment, makakakuha po siya ng separation pay na 1 month pay for every year of service. Ito po yung lack of service assignment para sa mga security guard na dahil sa kanilang edad, although hindi pa naman sila wala pa naman sila dun sa mandatory retirement age, pero dahil sa kanilang edad, hindi na po sila mabigyan ng service assignment. Sa mga security guards po yon. By reason of age, wala silang service assignment, pwede na po sila makapag-claim ng separation pay na 1 month pay for every year of service. But in this case po, since 64 years old na po siya, pwede na po silang mag-file ng retirement pay sa inyong kumpanya. Provided po yung private company po na iyan ay may more than 10 employees. Okay, kasi po ang retirement pay under Republic Act 7641 ay applicable po sa private sector companies na mayroong empleyado na mahigit 10. Okay. Now, paano kung sa inyong kumpanya ay wala kayong company policy regarding retirement, walang retirement benefit or walang retirement policy na nakalagay sa inyong employment contract, o kaya wala kayong retirement policy na nakalagay sa inyong CBA o Collective Bargaining Agreement. Ang CBA po ay matatagpuan lamang sa mga kumpanya na may union. Okay. So kung wala sa tatlong yon, ibig bang sabihin wala na po kayong retirement pay? Meron po. Kasi in the absence ng retirement pay na nakalagay sa agreement, gaya ng employment contract, o nakalagay sa company policy, o nakalagay sa CBA, meron pong retirement pay na nakalagay sa provision ng batas. Yun nga po yung RA 7641. Okay? So kung 64 years old na po ang asawa po ninyo, hindi po separation pay yung i-claim ninyo mula sa kumpanya. Magsasubmit po kayo ng sulat or ipahayag po ninyo yung inyong intention sa kumpanya na gusto niyo na pong i-exercise yung option to retire. Kasi yung na-meet po na po ninyo yung age requirement na 60 to 65. 60 kasi yung optional retirement. 65 naman yung mandatory retirement. Ngayon, hindi ko lang alam or hindi nyo lang nabanggit kung na-meet na ninyo yung service requirement na minimum of 5 years sa inyong kumpanya. Kung naka 5 years in service na po ang inyong asawa sa kumpanya na iyon, ay pwede na po siya sa retirement pay. Kasi 64 years old na siya, ang minimum service requirement ay 5 years in service. Ngayon, pagdating sa retirement, no, pwede bang si private company ay magkaroon ng policy na kung saan, kasi sa batas nakalagay yung optional retirement ay 60, yung mandatory retirement ay 65. Pagdating kay company, pwede ba siyang magkaroon ng early retirement kung saan ang kanyang retirement age ay 45 or 50 or 55? Ibig sabihin, iba doon sa age na nakalagay sa retirement law ng RA 7641. Pwede ba yon? Yes. Pinapayagan po iyon ng batas. Ang sabi ng korte, wala pong masama kung magbigay ng mas mababang edad or age requirement ang isang kumpanya pagdating sa kanyang policy sa retirement. Paano naman kung mas mahabang service requirement yung nasa company policy? Okay lang ba yon? Pwede rin po yon. Pinapayagan din po. Wala pong masama. Ang hindi lang pinapayagan ng batas ay kung
mas mababa yung benepisyo na binibigay ng kumpanya kumpara sa benepisyo na binibigay ng batas. Ano bang benepisyo yon? Sa batas po kasi sa RA 7641, ang ibinibigay na benepisyo ay 22.5 days for every year of service. Pero kung sa company policy ninyo or sa employment contract ninyo or sa inyong CBA ang nakalagay ay 15 days for every year of service, since hindi po niya naabot yung minimum na nakalagay sa batas, mapapawalang bisa po yung company policy na yun dun lang sa part ng computation. Okay? Pero doon sa binago na age requirement, binago na service requirement, okay lang po yun. Okay lang po yun. Kung may early retirement policy ang kumpanya, okay lang yun. Kung mas mahaba yung years of service na hinihingi ng kumpanya, okay lang din yun. Basta ang importante, yung benepisyo, yung computation ay dapat equal sa batas or mas mataas sa batas. Kasi meron akong nabasang comment, sa kanila daw kumpanya ay 1 month pay for every year of service. Pwede po yun. Kasi kung mas pabor yung benepisyo na ibinibigay sa empleyado, yun ang masusunod ayon sa korte. More beneficial na provision or retirement policy, yun ang susundin na computation. So, saan po nakasaad yun na hindi dapat bumaba yung computation na 22.5 days for every year of service, na hindi siya kailangan bumaba doon, hindi pwedeng 15 days for every year of service o kaya 20 days for every year of service. Saan po nakalagay yun? Doon po mismo sa Republic Act 7641. Nandun siya sa pangalawang paragraph, okay? Provided, sabi niya, yung benefits ay hindi bababa sa kung ano ang nakalagay sa batas, sa kung ano ang nakalagay na computation sa batas. So, pwedeng mag-iba yung age and service requirement ng retirement policy ng kumpanya, pero yung computation ay dapat na equal sa batas o mas mataas doon sa nakalagay sa batas. Okay, next question. Paano kung hindi ka umabot ng 60 years old, nagkasakit ka at hindi mo na kayang magtrabaho, pero buwan na lang bago umabot ng 60 years old? Okay. Alam niyo po, ang sakit, pwede siyang maging authorized cause ng termination ng isang empleyado and makakakuha si employee ng separation pay. Provided po yung sakit, hindi siya gagaling within 6 months. Okay? Hindi nyo po nabanggit kung ano yung sakit or kung gagaling pa siya. Pero maaaring ang tinatanong nyo, entitled ba siya sa retirement pay? Kasi buwan na lang naman yung hinihintay. Magsi-60 na siya. Well, under the law po, strictly, kung i-apply natin yung provision ng Republic Act 7641, hindi po siya entitled. Kasi hindi pa po niya na-meet yung optional retirement age na 60. Maliban na lang po, kung out of generosity ni company ay pinayagan niya na mag-retire sa employee before reaching the age 60 years old at maibigay pa rin niya yung benepisyo na under dito sa RA 7641, then mas maganda po. Pero iyon po ay management prerogative na tinatawag na discretion na po o choice na ng inyong kumpanya kung iyon ang kanyang gagawin or ia-apply sa inyong sitwasyon. Pero po, applying the provision of the law, hindi pa po sila entitled sa retirement pay. Kasi po nakalagay na 60 years old bago magkaroon ng option na mag-retire si employee. At hindi ko rin po nabasa kung ilang taon na po yung empleyado na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. So, minimum po dapat 5 years in service para po sa retirement pay. Pero again, kapag pumayag po ang kumpanya na makapag-retire sa employee, kahit na hindi pa niya na-meet yung age requirement, kahit hindi niya na-meet yung service requirement, wala pong problema doon. Pinapayagan po yun ng batas. Okay?
Yung out of generosity ng company, ibibigay niya yung benepisyo under the law kahit hindi nami-meet ng employee yung requirement, wala pong problema do'n. Out of generosity ng kumpanya, puwedeng-puwede po 'yun.